Pagpalang araw, kaibigan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon Diyos sa pagkakataon na ito. Ating babasahin ngayon sa Biblia. Ito. Ang gamit ko po ay ang bagong tipan. Galing sa Gideon International. Roma 3:16. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa mga tao, kaya binigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag ang mensahe ng Biblia. Lahat ng sasampalataya sa anak ng Diyos na si Jesus, hindi mapapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So maliwanag po nakalagay sa Biblia. Anong sabi? Lahat ng sasampalataya kay Jesus, ang sabi niya, hindi sila mapapahamak sa impyerno. Lahat naman ng tao naniniwala kay Jesus maging ang mga demonyo. Sabi nga ni Santiago, yung mga demonyo nanginginig din Paano ngayon yan? Ang pananampalatayang tinutukoy ng ating Panginoong Yesus o ang Biblia ay yung totoo. Yung totoo. Kasi kung sasabihin lang ng isang tao, halimbawa, sabi niya, ako naman sumasampalataya kay Jesus Yan ay madaling sabihin yan. Pero tanong, yun ba yung totoo? Sa Biblia, may tamang paliwanag dyan. Pag sinabi mo sumasampalataya ka, kailangan yung nasa Biblia. Okay? Ganito, babasahin ko. Ito, video ng ang hawak kong Biblia, Ang totoong may pananampalataya kay Jesus ay nakasulat dito rin. Ito. Okay? Ang nananalig sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay. Kita niyo po? Ito yung tamang pananampalataya. Kapag sinabi mong sumasampalataya ka kay Jesus, yan ay nakikita sa pagsunod. Kasi kung sasabihin mo sasampalataya ka kay Jesus o sumasampalataya ka, pero hindi ka naman sumusunod, yun ay hindi totoo. Ang tawag doon, false teaching, false knowledge, o maling paniniwala. Kasi kaya na-declare mo nang i-declare na sabihin mo kung naniniwala ka kay Jesus, pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Anong klaseng pananampalataya yan? Maliwanag ang nakalagay po, Ang totoong naniniwala kay Jesus ay sumusunod kay Jesus. Hindi yung sasabihin mo na naniniwala ka kay Jesus, pero hindi ka naman sumusunod. Mahirap. Kaya nga maraming tao, sabi nila, basta ako naniniwala ako kay Jesus,
Yung iba naman, pinatato ko pa nga si Jesus sa katawan ko sabi nila. Akala mo, ganun na lang ang pagmamatwid ng tao. Hindi po. Kapag hindi ka sumusunod, ito may kadugtong yun Ano nakalagay? Mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Yung mga tao pala, yung mga tao palang nagsasabing may paniniwala sila kay Jesus. Ikaw mo dun, di ba, yung bumita ni Ori dun sa burger, ang sarap. Pero kung di naman sila sumusunod, ang sabi ni Juan, napupuhot sa inyo ang Diyos. So marunong palang mapuhot ang Diyos. Ang sabi ng iba, ang Diyos daw pag-ibig para pagtakpan ng kanilang kalokohan. Pero sabi ng kasulatan, kung hindi ka susunod kay Jesus, napupuhot ang Diyos sa iyo. Ibig sabihin, kinakalaban mo ang Diyos. Sinabi ba ng Diyos, gumawa kayo ng rebulto ko? Pero anong ginagawa ng tao? Yung rebulto. May rebulto. Sinabi ba ni Jesus, gawa niyo ko rebulto? Ang ginawa nila, gumawa ng rebulto, Pedro 5. Ayan po yung tunay na bayani. Yung nasa construction, totoong bayani yan. Kahit barya lang ang sweldo, nagtatrabaho sila. Kaya ano po, sabi nila, yun daw hawak nilang rebulto, si Jesus daw yun. Gaano gawa sa simento, gawa sa punong kahoy na patay. Hindi ganon ang aral. So maliwanag po sa mga nakatala. Kaya pala binigay si Jesus sa mga tao ng Diyos ay upang sampalatayanan si Jesus. Ngayon, kung sasabihin mo, mahal mo si Jesus, ipakita mo yung pagsunod mo sa Kanya. Kasi may aral din dyan Tignan natin na sinabi ni Jesus mismo. Babasahin ko. Para hindi po tayo maguluhan, Nag-alarm, malakas ang alarm. Tumabilang tayo. Mahirap manakaw yung motor na yun. Sabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 28, ganito po sabi niya. Ito, babasahin ko. Ayon sa San Mateo, may ngayong nag-aalarm. Lumayo na tayo rito. Hindi po, gusto niya. Ayaw ng demonyo. Yun ang totoo. Kung saan ang salita ng Diyos, nandun ang demonyo. Ganun lang. Atras tayo. May timer. May timer. Okay, ito. Sabi ni Jesus, ay ganito. Sa Mateo 28:20. Ito po, nakalagay Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Ang tuturuan mga tao.
Anong sabi ni Jesus? Yung mga tao, turo ang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo, sabi ni Jesus. Yung pinasusunod ni Jesus, yung utos niya. May sinabi ba si Jesus gumawa kayo ng ribulto? Igawa niyo ko ribulto? Iprosesyon niyo ako? Pag meron kayong nabasang ganyan sa Biblia na sinabi ni Jesus, dali kayo, lumapit kayo sa akin. Sasama na ako sa inyo. Pero nakapagtataka, ang dami ribulto. Ipinoprosesyon pa. Isipin mo yung ribulto gawa sa patay na kahoy. Sa kahoy pa lang, patay na eh. Nakakapagsalita yung ribulto, hindi nga makalakad, binubuhat eh. Tapos sasabihin na, ay Diyos ito, Diyos ito. Yan ang pagkalinlang ng tao. Nalinlang sila ni Satanas. Ganyan po talaga. Yung palang motor, meron palang timer ng buzzer. Ano? So, napakaliwanag po, ano? Ang sinasabi ng kasulatan, ang mga tao dapat sila sumunod kay Jesus. Kaya nga pinangangaral eh. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, ipangaral ang kanyang salita. Kasi kung hindi mo maharalan ng tao tungkol kay Jesus, paano niya malalaman ang gagawin niya? Kagaya na nakikita natin mga ribulto. So, maliwanag ang turo po ng Panginoong Yesus, ano? Kung meron man susundin ng tao, walang iba kundi yung turo mismo ni Jesus. Wala naman pong tinuro si Jesus na, sabi niya, ipatupad ninyo sa mga tao ang aking utos. Yung tao naman, gumawa sila ng ribulto. Ito daw si Santo Niño. Yung iba naman, ito naman yung Nazareno. Alin ba talagang totoo dyan? Sabi nga ng Muslim na nagtuturo din ng Quran nung araw, sabi niya, nakalimutan ko na lang pangalan eh. Sabi niya sa mga Katoliko, alin ba talagang totoong Kristo ninyo? Yung nasa Quiapo na sunog o yung nasa Baclaran na maputi? Nakita nyo ba yung Jesus sa Baclaran sa harap ng simbahan sa itaas? Puti yun. Nakita nyo na ba yung nasa Quiapo? Sunog yun. Kaya sabi ng Muslim, alin dyan? Alin dyan? Maging ang mga Muslim nagre-react din eh. Wala naman po kasi iniutos ang Panginoong Yesus na gumawa ng ribulto. Ang problema, sa 10 utos ka, anong sabi doon? Huwag kayong gagawa ng ribulto. Sabi ng Panginoon Diyos sa Exodus chapter 20 verse 4 and 5. Tapos gagawa ka pa ng ribulto. Gagawa ka pa ng imahen. Yung iba naman, sabi nila, eto, binili ko ito eh. Kaya nga sabi ron, huwag kang magkakaroon ng imahen. Nagkaroon ka, di kasalanan. Kaya sa buhay pong ito,
Yung turo at aral lang ng Panginoong Yesus sa sundin mo. Hindi sinabi ni Jesus na gumawa kayo Nazareno. Hindi rin sinabi ni Jesus gumawa kayo Santo Niño. Eh bakit? Hindi ba lumaki si Jesus? Sino yung pinako sa krus? Hindi ba malaki? Paano naging ninyo yun? Nanatili bang bata si Jesus? Hindi, lumaki siya. Nangaral siya ng 3 taon. O, bata pa ba yun? At the age of 30, nag-ministry na siya. At the age of 33, natula siya ng Roma ng kamatayan. Yun yung pinako nila sa krus. O, bata pa ba yun? Sunog ba yun? Maitim ba yun? Eh, Udyo si Jesus, ang mga Udyo, gagandang lalaki, mistiso. Tapos makita mo, sunog. Kalokohan. Praise the Lord. Kaya nga po pinangangaral ang ebanghelyo ni Jesus upang ang mga tao matuto sila. Kanino sila matuto? Sa turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang kasi ang dahan ng kaligtasan. Tandaan natin, lahat tayong mga tao ay makasalanan. Tayo gaya ng isang damit na marumi. Walang kasing dumi sa harap ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, ipangaral ninyo ang aking salita, ang aking utos. Ipangaral ninyo sa lahat ng tao. Pero pag nangangaral ka sa harap ng tao, yung tao galit. Kaya ko ba man, anong klaseng tao mga tao? May malasa demonyo yata. Isipin nyo sa isang pagkakataon, nangangaral ako, minumura ako. Tapos nangangaral ako, binato nila ako. Matino bang tao mga yan? Na-invite ako sa isang barangay. Nung magsimula na akong mangaral, hindi nila nagustuhan yung aral na nakalagay sa Biblia. Binato nila ako eh. Buti hindi ako tinamaan. Kaya sabi ko, ini-invite nyo ako rito para magsalita kayo. Babatuin nyo lang pala ako. Alam niya yung mga tao sa lupa, malasa demonyo sila. Wala, hindi na po namin may tatago ang katotohanan. Purihin ng Panginoon. God is good. All the time. Kaya bilang makasalanan, ano ang dapat nating gawin? Kung wala tayong gagawin, ayaw mo mapapunta sa impyerno. Si Esther rin magsasabi, pa-impyerno ka. Baka akala nyo po, si Jesus hindi kayo tatapos sa impyerno. Si Jesus po ang nagtatapon ng tao sa impyerno. Si Jesus rin ang kaligtasan, ang dahan ng kaligtasan. Kung hindi ka maniwala sa Kanya, sigurado doon kayo tatapos sa impyerno. Meron bang ebidensya? Meron. Basahin natin yung ebidensya. Basahin ko Ang lahat, sabi ko sa kanina, si Jesus ang magtatapos sa iyo sa impyerno. Hindi purgatorio, walang purgatorio sa Biblia. Inimbento lang nilang aral yan. Yung nagtuturo ng purgatorio, mga sa demonyo yan. Sipin mo, turo nila purgatorio, turo ni Jesus impyerno. Kanina paniniwalaan mo? Basahin ko. Doon po sa 25:41. Ito. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Si Jesus na po nagsasalita rito. Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo pa sa apoy na di namamatay, na inianda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ano sabi ni Jesus? Pagdating ng araw, meron siyang sasabihan. Sino yon?
Yung mga tao nagsasabing, ako may Kristo naman ako sa katawan eh. Ako naman pinatato ko pa yan oh. Ako naman pinakwintas ko pa yan. Nung nasa orthopedic po ako, nasabi ng mama, ang daming tato. Sabi ko, ang daming mong tato ah. Ano bang ibig sabihin ng mga hanggang ulo? Mga orasyon niya, parang hindi ako tatablan. Natawa ako na sinabi niya, huwag nang tatablan. Bakit yan nasa orthopedic? Kundi ba sa demonyo rin? Di tinablan din. Sa dami ng tato, sabi ko sa kanya, mukhang may nakalimutan ka. Bakit ngayon nandito ka? Yung isa naman, ito ang Kristo ko. Pinakita yung likod, yung buong likod, mukha ni Kristo. Tanong ko, si Kristo ba yan? Paano ka makakasigurado si Kristo yung pinatato mo? Wala naman nakakita sa totoong mukha ni Jesus. Ngayon, yung mga Jesus ngayon, alam niyo ba yung Michelangelo? Si Michelangelo lang gumawa nun. Dami naloko ni Michelangelo. Kasi daw naggagalaite ko. Kaya sasabihin ng Panginoong Yesus na pasapoy kayo. Dito yung mga tao ayaw makinig sa Kanya. Ayaw sumunod sa Kanya. Ano po? Sila po yung itatapon sa apoy ng impyerno. Hindi po purgatorio. Nulit ko, wala pong purgatorio tinuro si Jesus, kaya huwag kang maniwala sa mga nagsasabi may purgatorio daw. Basahin niyo yung Biblia. Yung Biblia ginawa nila, wala kang mababasa sa purgatorio. Tapos nagtuturo sila ba papapurgatorio ka raw? Di ba niloloko ka? At ano pang turo nila? Pag nasa purgatorio, lilipat ka daw sa langit. Sino nagsabi sa'yo? Sabi nga niya, yung nasa impyerno, di makakalipat sa purgatorio, pinagmamalaki mo. Nawala naman. Hallelujah! Pasumpa-sumpa. Tutungtong sila yan. Purihin ng Panginoon. God is good. Okay. Babasa pa po tayo ng talata. Yan. Ang utos po ng Panginoong Yesus ay balikan natin yung kanya sulat sa Mateo 28. Anong sabi? Verse 20. At turuan sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ang tao talaga inoobliga po ng Panginoong Yesus na sumunod sa Kanya. Kasi pag hindi ka susunod kay Yesus, ang sabi ni Juan, yung puhot ng Diyos o yung galit ng Diyos ay sa iyo. Dito sa 1:36, ang nananalig sa anak ng Diyos kay Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak si Jesus ay hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit dapat natin tanggapin si Jesus sa ating buhay. Yung Jesus nasa langit hindi yung rebulto. Yung rebulto yun, hindi naman si Jesus yun, rebulto. Ginawa lang ng kamay ng tao. Di mas maganda pa yung unang panahon, gawa sa ginto. At least ginto. Ngayon, gawa sa punong kahoy na patay. Sabihin mo si Jesus yan? Yung kapitbahay ko, nasunog yung bahay, nasunog pati rebulto. O nakatulog ba yung rebulto ni Jesus doon? Ayun, nuling.
Paluto mo. Yung rebulto, hindi nakakatulong yan. Kita nyo po, binubuhat nila. Kasi hindi naman makalakad gawa sa punong kahoy na patay. Ang masakit. Viva! 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 Ano yan? Viva film? Hindi ganyan ang turo at aral ng Panginoon. Yung aral, yung nasa Biblia. Yung wala sa Biblia, anti-Christ teaching yan. Anti-Christ teaching. Anong ibig sabihin ng anti-Christ teaching? Nilalabanan mo na si Jesus. Nilalabanan mo. Kaya bakit? Wala namang utos si Jesus, gumawa ka ng rebulto. Ba't ka gumagawa? Tapos, tsaka mo sinasamba. Kaya katwiran, hindi naman namin utos yan. Hindi nyo utos, ba't ginagawa nyo? Nagmamatwid pa to defend. Para i-defense ang kanilang maling paniniwala. Kaya tayo gumagamit ng Biblia. Ito, Biblia. Ang bagong tipan. Sige po, naglalakad po tayo. Habang naglalakad tayo dito sa District 1, Tondo, Manila, sinasamahan ko po ng salita ng Panginoon Diyos, para kung panoorin nyo man, nakakapaginig po kayo, So, ano lang kailangan, kaibigan? Sabi ni Jesus ay, eto po, Panguli. Sa chapter 4, verse 17, nang magsimula pong mangaral si Jesus, sabi niya, magmula noon nangaral si Jesus. Sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. So ano sabi? Magsisi. Ano yung pagsisisi? Pagtalikod sa kasalanan. Naalala niyo po ba si Maria Magdalena? Yung nagbebenta ng aliw. Nang mauli ng kanyang mga kababayang Hudyo, si Magdalena, dinala kay Jesus. Ang sabi nila kay Jesus, Panginoon, ito po si Magdalena na uli namin. Nagbebenta ng aliw. Sa madalit salita po, nagbebenta ng aliw, ostes o putatsing sa salitang kalye. Tapos sabi ni Jesus, yumuko siya. Sumulat sa lupa, sa kanyang daliri. Ang sabi ni Jesus, o sige, yung walang kasalanan, siyang unang bumato. Kasi sa kanila po, pag nagkasala ka, ang parusa, stoning. O yung binabato ang tao hanggang sa mamatay. So, yung mga nagsumbong ng mga Hudyo, nagsiyalisan po sila. Hindi nila binato ito si Maria Magdalena o si Magdalena na putatsing, nagbebenta ng aliw. Ngayon sabi ni Jesus, wala bang bumato sa iyo? Sabi ni Magdalena, wala po. Sabi naman ni Jesus, ako rin, hindi kita babatuin. Mahal kasi ng Diyos ang tao. Pinadala si Jesus dito upang siyang magturo. Kaya sabi niya kay Magdalena, ako rin hindi kita atulan ng kamatayan, Magdalena. Umayo ka at huwag ka na magkasala. Ibig sabihin niya kay Magdalena, huwag ka nang babalik sa dati mong hanap buhay na nagtitinda ng aliw.
Sabi niya, kasi nga, kasalanan nga po yung ginagawa niya. Oh, hindi siya inatulan. Oh, eto, meron pa akong babasahin, panguli na lang po. Sa 1 chapter 3 pa rin po. Ano? Chapter 3, verse 17. Ang sabi rito, ito, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, hindi ho pangatulan, parusahan ang tao, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Naparito si Jesus upang iligtas ang tao kasi po lahat ng tao makasalanan. Hindi siya pinadala ng Diyos dito sa lupa para tayo hatulan ng parusa, kundi ang sabi ng kasulatan, pinadala dito sa lupa, sa mundo natin si Jesus, upang iligtas tayo. Amen. God is good all the time. Kaibigan, ang inyo pong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa District 1, Tondo, Manila. Walking. Biyaya ng Diyos. Ito, malakas. Ano po? Malakas. Amen. Sana po, kayong mga nanonood ng video ito, kaibigan, pwede ba i-like ninyo? Pwede naman kayong mag-comment. Kailangan ng comment nyo biblical para masagot ko kayo ng biblical din. Huwag kayong magmura, kagaya ng mga iba. Huwag nyo akong muray kasi hindi ko naman kayo minumura. I-share po ninyo sa iba ito, kaibigan. Malay ninyo yung makapanood ng video ito. Ito pala yung hinihintay nila. Ayan, nasa, ano ba ito? Hindi ko naalaman. Ting gabi ang tawag nila dito. Ugbo Avenue. Pagkaaraw. Ang tawag nila. Sandali, titignan ko yung mga pangalan ng karatula. Ayan, habang naglalakad tayo. Ito, pasok tayo sa Romana. Romana Street ito. Romana. Ito sa kabila. Sa likod ko, Velasquez. Kaya tingnan natin anong street ito. Ay po, meron dito. Ayun, Romana. Ang tawag dito, anong street dito? Ate, anong street ito? Street ito. Hindi yung Ugbo Street ito. May kainan lang, ginawa ng Ugbo. Ang Ugbo, hindi ba ito sa Ugbo? Ito, may pangalan ng street na ito. Hindi, ito, Romana ito. Ay, hindi ka taga rito siguro. Manay, anong pangalan ng street na ito? Barona. Ayan, Franz Barona pala. Wala na, matanda na eh. Kaya nagtatanong na tayo sa mas matatanda sa atin, oh. Yan, kain kayo rito, mura lang. Kainan nito. Barona, Romana Street, ano? Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Bye-bye. Brother Manny Bautista po, inyong kaibigan kay Jesus. God bless us all.